na-recover na kanina ang bangkay na ikapitong estudyante na nalunod sa Madlum River sa San Miguel, Bulacan. May live report si Ian Cruz. Ian? Yes, Susan, mag-alas 8 ng umaga kanina nang maiahon ng mga miyembro ng rescue team ang pampitong estudyante ng Bulacan State University na nalunod nang biglang rumagasa ang tubig sa Madlum River sa Sibul, San Miguel, Bulacan. Hindi nga katulad, Susan, ng iba pang mga biktima na nakuha sa malalim na bahagi ng ilog, napailalim pala sa dambuhalang bato at naharangan pa ng punong kahoy ang dating miyembro ng EB Babes ng Itbulaga, ang 26 anyos na si Michael Eleva Bartolome. Martes ng hapon ang mag-field trip sa Madlum Cave at Mount Manalmon ang may 160 tourism students ng BSU. At base nga, Susan, sa kanilang registration, 3 miyembro ng faculty ang kasama sa field trip pero hindi raw nakasama sa trekking. Kanina ay kulay berde na ang mas mababaw na tubig kumpara nga sa kulay tsokolating tubig kahapon, pero bawal pa rin ang mga turista. At may special session daw bukas ang Sangguniang Pambarangay ng Sibul para pulungin ang lahat ng guide matapos nga ang nasabing trahedya. Samantala, Susan, sa official statement ng Bulacan State University, labis daw ang kanilang pagdadalamhati sa pagkasawi ng 7 estudyante sa 110 taon daw ng State University namang sila nakaranas ng ganitong kalungkutan. Full assistance daw ang ibibigay ng BSU sa mga biktima. Bumuo rin ng crisis committee ang pamantasan upang imbestigahan ang trahedya. Sa gitna naman ito, Susan, ay desidido namang maghain ng kaso ang pamilya ni Sean Rodney Alejo na isa nga sa mga estudyanteng nalunod. Malaki raw ang naging kapabayaan ng BSU sa nasabing trahedya. Hindi raw sapat ang parents' consent na kanilang pinirmahan. Ang San Miguel, Bulacan Police naman, tuloy pa rin ang investigasyon sa insidente. Kakausapin daw nila ang lahat ng panig at tuloy daw ang pakikipag-ugnayan nila sa mga pamilya ng biktima. Susan. Iyan, nakausap ba yung kamag-anak ng mga biktima? Sinabi ba, di ba may mga pinirmahan silang waiver, sinabi ba kung saan partikular sa San Miguel, Bulacan pupunta yung mga estudyante para doon sa kanilang field trip? Susan, hindi ako privy at hindi nabanggit sa akin ng mga kamag-anak kasi dito ko na sila nakausap dito na mismo sa actual site kung saan nawala o natagpuan itong kanilang mga kaanak. Pero yung ibang Susan sa kanila, ang nababanggit lamang nila ay hindi naman daw nakapirma nga sila ng waiver, ay sapat na yung batayan para mawalan ng pananagutan ng paralan, Susan. Iyan, ito ba yung unang pagkakataon na nangyari dyan sa lugar na yan? O parang in the past, may mga nangyari ng katulad na insidente na may mga nalunod na matay? Oo. Susan, alam mo, noong 2006, sa bahagi naman ng Biak na Bato, katabing-katabi lamang din ito. Actually, yung Biak na Bato National Park, magkakatabi lamang yan, tsaka yung Barangay Sibul. Noong 2006, nung taon na yan, 8 ang namatay, kung saan 7 ang mga bata, mga taga Valenzuela, yung sinasabing mga namatay dyan. Pero nung isang taon naman, dito rin sa Madlum River, August din daw yun, nabanggit sa atin, nung Vice Mayor ng San Miguel, Bulacan na si Ivy Coronel, na 2 estudyante ng San Miguel National High School yung nalunod din dyan sa Madlum River nung isang taon, Agosto rin yan, Susan. Kaya naman, ang plano nila ngayon, Susan, ay magkaroon na nga ng tinatawag na Local Tourism Board dahil sa ngayon, Susan, ang kinokontak ng mga hikers, ng mga mountaineers, at ng mga estudyante na nag-field trip ay dumidirekta na sila doon sa mga tour guide, yung mga guide na nag-train para nga sila ay masamahan nila yung mga estudyante. At alam mo yan, Susan, naman yung pinakikita nating mga larawan na yan, ibinigay sa atin yan nung isang estudyante na si Jolo Nino Santos at nakapanlulumong tingnan yung mga larawan na ipinakita nyo kanina lamang, yung kung saan kumpul-kumpulan pa yung mga estudyante at magkakasama talaga sila habang rumaragasa nga yung tubig at makikita natin sa ilang mga larawan na sumunod doon ay nagkahiwa-hiwalay na itong mga biktima. Kaya naman ganoon na lamang talaga yung panlulumo ng mga kaanak ng mga biktima sapagkat inaasahan nga nila na itong kanilang mga mahal sa buhay, itong mga estudyante na ito ay magkakaroon ng magandang kinabukasan at matapos silang makapagtapos nga itong kursong tourism sa Bulacan State University, Susan.
Iya, wala bang plano ang lokal na pamahalaan ng San Miguel na parang halimbawa kung panahon ng tag-ulan, yung mga pagbaha, ano, pagbawal muna yung pagpunta dyan. Hindi naman totally ibabawal, pero syempre pagka halimbawa summer, no, yung ganong klase ba ng regulasyon para maiwasang maulit pa itong nangyaring trahedya? Oo, Susan, alam mo kahapon ay nandirito mismo sa Bulacan, sa San Miguel, Bulacan, si Governor Wilhelmino C. Alvarado at kausap niya mismo si Mayor Roderick Chongson, ano, at yung mismong barangay captain ng Cebu, ano. Ang napag-uusapan nila doon, Susan, ano, sa sinabi sa atin ni Chairman Bogart, ano, ang sinabi niya sa atin, ang gusto nga daw ng pamahalang panlalawigan ay magkaroon talaga nung pagbabawal sa mga estudyante, lalo na kapag umuulan, ano. Pero Susan, ang sinasabi sa atin naman ng mga guide, may guidelines na rin daw sila tungkol dyan, ano. Kapag umuulan, talagang hindi sila nagpapatuloy nung mga nagtitrekking at yung mga namamasyal papunta sa iba't ibang mga bundok sa paanan ng Sierra Madre, dahil nga alam nila na nakakaroon talaga ng problema, no, dahil syempre nagkakaroon ng mga pababa at nakita naman natin, Susan, ano, sa isang iglap lamang, ano, lagpas tao bigla yung tubig. At ayan, makikita mo sa larawan na yan, ano, yung naka-flash ngayon sa ating mga screen, talagang biglang lumaki yung tubig. So, yan ang mainam na pag-aralan nga, Susan, ano, sapagkat dati daw kasi sinasabi sa atin ng mga guide, 1 hour bago tumaas ang tubig dyan sa Madlum River. Kumbaga, may indikasyon muna sila, Susan, ano, unti-unting lumalabo, nagkakaroon ng kulay tsokolate yung tubig. Pero sa pagkakataon, nung nangyari yung Martes, wala raw ganong indikasyon. At actually, makikita pa nga raw sa mga larawan na nakuha ng mga estudyante na clear pa yung water at biglang-bigla na lamang, segundo lamang ang lumipas, biglang lumaki ang tubig. Na kaya naman nakikita natin nga, ano, sa mga larawan na halos pangayin talaga, ano, o pinangay na nga talaga itong mga estudyante. At yung ilan nga sa kanila ay sinawing palad kung saan nga 7 nasawi. At pinakahuli na nga dito sa mga natagpuan ang dating miyembro ng EB Babes ng Itbulaga na si Maiko Bartolome. Susan. Oo, habang pinapakita kanina yung mga picture iyan, talagang nararamdaman ko rin yung sakit na pinagdaraanan ngayon ng mga magulang ng mga biktima, no? Dahil yung mga picture na yun yung kasama doon yung mga biktima at napakasakit naman para sa mga magulang. Kung makikita mo kung paano yung pinagdaanan ng kanilang anak dahil sa nangyaring trahedya ito. Maraming salamat, Ian.